Las Vegas. Isang luxury place on earth na kung saan kabi-kabila ang ilaw ang nagkikislapan, naglalakihang gusali, tambayan na mga alta o mayayamang tao. Tinuturing nga itong entertainment capital of the world dahil sa hindi mabilang na club, casino, hotels, world-class shows, mamahaling restaurants at kung ano-ano pa. Ang lugar na ito ay parang isang oasis sa isang napakalawak na disyerto. Kung mapapadpad ka dito, ay sigurado namang ma-experience mo ang once-in-a-lifetime luxury life. Kaya naman, sa dami ng mga bumibisita dito, ay aakalain mong mayayaman ang lahat ng tao dito. Pero sa kabila ng mga naggagandahang gusali, mga pang world-class na mega hotels, ay hindi mo iisipin na sa ilalim ng mga gusalin ito ay may tinatago itong kahirapan, kagutuman, paglaganap ng adiksyon at karahasan. Ito ang dark world ng Las Vegas at tinatawag nila itong Las Vegas Tunnel Dwellers. Ang mga tao dito ay bihirang masikatan ng araw. Nasanay na mamuhay sa dilim dulot ng kawalan ng pag-asa sa buhay. Bakit nagtitiis ang mga tao dito na tumira sa napakadilim na lugar na ito? Hindi ba sila tinutulungan ng gobyerno? Tara, sama-sama nating saliksikin. Pero bago tayo mag-umpisa, ay kung bago ka pa lamang sa aking channel at gusto mong lumago pa ang iyong Saliksik Videos. Ayon sa 2020 census, 600,000 ang residenteng naninirahan sa Las Vegas at nasa 16,800 ang mga literal na milyonaryo ang nakatira dito. Sila ibang mayroong mamahaling properties like hotels, condominium, club at iba pa. Kada taon, nagkakaroon ng $415 million ng total revenue ang Las Vegas. Kaya naman hindi kataka-taka na napakayaman ng syudad na ito. Kumbaga hindi ito binansagan na entertainment capital of the world nang walang dahilan. Pero sa kabila ng napakamarangyang pamumuhay ng mga tao dito, ay hindi maakalain na mayroong mga taong naghihikahos, nawalan ng pag-asa sa buhay at namumuhay na lang sa dilim dahil sa kahirapan. Welcome to Las Vegas Tunnel, ang tunnel na tirahan ng mga homeless Americans. Ang mga taong ito ay tinatawag na mole people. Sila ay maihahalin tulad sa mga hayop na mole na humuhukay ng lupa para maging tahanan. At ang mga tao dito sa tunnel ay nagtitiis sa basang sahig dulot ng baha at tapunan ng mga dumi galing sa ibabaw ng kalsada. Sa ilalim ng mga kalsadang ito ay makikita ang dark side ng Las Vegas. Pagpasok po pa lamang sa tunnel ay mararamdaman mo na ang kakaibang presensya. Napakadilim, nakakasulasok ang amoy, naghalo-halong amoy ng panghe, dumi ng tao at sunog na plastik. Habang palayo ng palayo ang lakad mo dito, ay mapapansin mong dumadami ang mga kalat at kalakal na tila kinolekta ng isang tao. Pero ang mga ito ay mga personal na gamit ng mga mole people. Para sa kanila, ang mga basurang bagay na ito ay mayroon pang silbi. Nagkalat ang mga basura sa paligid. Ang sahig ay basa na siyang pinangingitlogan ng mga lamok. Ang mga tao dito ay hindi alintana ang mga ito. Para sa kanila, tahanan na kung maituturing ang tunnel dahil dito ay walang sisita sa kanila, walang tataboy at walang aaresto. Ito ang nagsilbing silungan ng mga taong pariwara sa buhay. May mga ilan pa nga dito ay dito na ipinangalak. May mga tao din dito na tumira para takasan ng batas dahil sa kaso na kanilang ginawa.
Halo-halong kwento ng buhay ang mayroon sa loob nito. May lulong sa pinagbabawal ng gamot, mayroon ding mga kababaihan na nabuntis dahil sa pagbebenta ng laman. At mayroon din naman na pinalayas ang pamilya at napiling tumira dito dahil sa pagtitipid o kawalan ng pera. Bagamat pare-pareha silang mga walang-wala sa buhay, ay agad nating maiisip na sa malamang ay sila din ang nagtutulungan. Magdadamayan sa problema, magsishare ng pagkain upang makasurvive. Pero taliwas ito sa tuong nangyayari sa tunnel na ito. Sa lugar na ito ay dapat palagi kang alerto dahil isa sa kanila ay maaaring may hindi magandang gawin sa iyo. May mga pangyayari na may namatay na dito dahil sa sobrang pagkalango sa ipinagbabawal na gamot. Nababaril dahil sa pangangagaw ng pagkain, binubugbog para lamang nakawin ang mga gamit o pera. Samot-saring karahasan ang nagaganap dito, kaya matira-matibay ang sistema sa pagtira sa lugar na ito. Kaya kung inyong mapapansin, ay kanya-kanya ang mga tao dito. Territorial din ang ibang mga bahagi ng tunnel at halos hindi sila nag-uusap o nakikihalubilo sa isa't isa. Pero ano nga ba ang ginagawa ng gobyerno sa sitwasyon ng tunnel na ito? Kung inyong ipinagtataka na para bang walang otoridad ang nag-i-inspect dito, ayon sa mga naninirahan dito, hindi ito binibigyan ng pansin ng mga otoridad dahil bukod sa napakahirap ng access ay iniiwasan din nila na magkaroon ng matinding komosyon. Dahil sa sobrang dilim dito at napakalayo sa mundong ibabaw ng Las Vegas at ultimo ang mga radyo ng mga pulis ay nawawalan ng signal para maiparating ang kanilang mga reports ukol sa kanilang mga nakita sa tunnel. Ang lalaking ito ay 3 taon nang naninirahan sa parang bakal na rehas na ito. Ayon sa kanya, nawala sa kanya ang 2 niyang kaibigan dahil sa nangyaring baha. Dito kasi sa Las Vegas, upang maiwasan ang matinding baha, ay ginawa nila itong tunnel para magsilbing direct water under the city. Kaya every time na uulan ng matindi sa Las Vegas, ay dito dumadaloy ang lahat ng tubig na nanggagaling sa itaas. Maging sa mga paligid ng bundok ay dito ang bagsak. So kahit hindi umulan sa mismong city, ang tubig naman na nanggagaling sa mga bundok na apektado ng ulan ay dito din dumadaan. Kaya hindi nila namamalayan o nalalaman kung kailan raragasa ang tubig sa tunnel. Dahil anytime ay pwedeng mangyari ito. Kaya naman, may mga ilan sa kanila na nasasawi ang buhay dahil sa pagkalunod. Nalulunod ang mga ito habang natutulog o kaya naman ay tinangay ng napakalakas na agos ng tubig at sila ay nasa malayong pwesto ng tunnel. Sa kabila ng panganib ng pagtira ng mga tao dito, bakit pa rin sila nananatili dito? Hindi ba sila natutulungan ng gobyerno? Actually, kung pag-uusapan natin ang pagtulong, taon-taon ay nagkakaroon naman ng outreach sa Las Vegas. At isa sa mga tao sa tunnel na ito ang natutulungan, gaya ng pagbibigay ng pagkain, damit at tubig. Pero marami kasi sa kanila ang nananatili pa rin dito, dulot ng mental health condition. Sa sobrang lango sa bawal na gamot, ay hindi na nila matulungan ang kanilang sarili kahit na mayroon mga taong nag-aabot ng tulong sa kanila. Siyempre nga naman, anong silbi ng pagkain, pagbibigay ng advice sa mga to upang magpatuloy sa buhay kung araw-araw naman silang gagamit ng mga illegal substance na siyang sunisira sa kanilang buhay. May iba naman sa kanila ay ayaw umalis dito dahil sa pagtatago nila sa batas dahil obviously ay 100% sa kanila na nakatira dito ay mga kriminal na walang balak sumuko o makulong.
May mga iilan sa kanila na mayroon namang trabaho o sideline. Pero ayon sa kanila ay hindi sapat ang kanilang kinikita upang makapag-rent ng maayos na bahay. Ang kanilang sinasahod ay sapat lamang para sa kanilang pagkain upang makasurvive. Kaya hindi man natin masisi ang kanilang gobyerno ay tila mas pinili na lang nilang pabayaan na lang sila sa kanilang mga gusto. Nakapagbibigay man ang gobyerno ng tulong pero alam nilang hindi ito permanent solution para sa mga mall people dahil sila rin mismo ang ayaw tulungan ang kanilang mga sarili. Kaya kung ating pagsasama-samahin ang mga dahilan gaya ng kakulangan ng tirahan, problema sa mental health, pagtakas sa mga otoridad at kawalan ng sistema ng suporta, ay talagang dito ang magiging bagsak mo kung ilalagay mo ang sarili mo sa kanilang sitwasyon. Pero syempre, may kanya-kanya tayong diskarte sa buhay. Kahit anuman ang mangyari, mas piliin natin ang mabuting gawa upang ibangon ang ating sarili. Huwag natin silang husgahan. Nakagawa man sila ng mga maling desisyon sa buhay, ay gawin natin itong halimbawa upang tatagan natin ang ating loob upang malagpasan ang mga hamon sa buhay. Maraming salamat.